A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong, gabay at kapatawaran. Ang sino man pinatnubayan ng Allah sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang nasa pagkaligaw ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah ang nag-iisa, ang laging buhay. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay alipin at sugo ng Allah. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasalahat ng mga propeta. Gayon din sa kanilang pamilya at kasamahan, at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon pong ito, ang paksa na aking tatalakayin ay ang 6 na pangunahing paniniwala ng mga Muslim. Bilang Muslim, kami ay may 6 na pangunahing pinaniniwalaan. Ang una-una dito ay ang paniniwala sa tanging nag-iisang tagapaglikha, na siya lamang ang karapat-dapat nating sambahin sa kadahilanan na siya ang nagbigay ng buhay sa atin. At siya rin ang babawi nito. Kaya nararapat lamang na siya ang ating sambahin. Ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha ay ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kailangan taos puso ang paniniwala natin na siya lamang ang tanging nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Siya ang Allah ang nag-iisa. Siya ay hindi pinanganak at hindi rin nagkakaanak, at sa Kanya ay walang katulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay maawain, mahabagin. Ang lahat na kasalanan ng tao ay kaya niyang patawarin, maliban lamang sa isa. Anong kasalanan ang hindi niya mapapatawad? At kung aabutan tayo ng kamatayan sa ganong kalagayan, tayo ay hindi makapasok sa paraiso. Ano ito? Ito yung pagbigay ng katambal sa Kanya. Yung sumamba ka sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran, at kung abutan tayo ng kamatayan, tayo ay manatili sa apoy ng impyerno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna laha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabi niya, katotohanan, ang lahat ng kasalanan ay aking patatawarin maliban lamang sa isa, ang sumamba tayo sa ibang Diyos, Diyosan maliban sa Kanya. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Kaya, bilang naniwala sa nag-iisang Diyos, sambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba pa. At ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa lahat ng kapahayagan. Bilang Muslim, kami ay naniwala na ang dakilang tagapaglikha ay nagpadala ng mga kapahayagan sa kanyang piling propeta. 5 kapahayagan ang kanyang ipinadala. Ano-ano ito? Ang unang kapahayagan na kanyang ipinadala ay ang suhuf kay propeta Abraham. At ang pangalawang kapahayagan ay ang Torah kay propeta Moises. At ang pangatlo ay ang Sabur kay propeta David. At ang pang-apat ay ang Injil kay propeta Jesus. At ang panghuli o pang-5 kapahayagan na kanyang ipinadala ay ang banal na Quran kay propeta Muhammad, kanya nawa ang kapayapaan. Sa mga kapahayagan na aking nabanggit, iisa na lamang ang nanatili sa orihinal na kapahayagan. Iisa na lamang sa ngayon ang nanatili na kapahayagan. Ito ang banal na Quran. Ang banal na Quran ipinahayag kay propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa wikang Arabic. Hanggang sa ngayon,
ito ay nanatili pa rin sa orihinal nitong anyo. Dahil sinabi mismo ng dakilang tagapaglikha na kanya itong protektahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dikra wa inna Allahu lahafidun. Sabi niya sa malapit nitong kahulugan sa ating wika, katotohanan, ang aklat na ito ay aking binaba at amin itong protektahan sa anumang tangkang pagbabago. Yan ang kanyang sinabi. Kaya hanggang sa ngayon ito ay nanatili sa orihinal nitong anyo. At ang pangatlong paniniwala naming mga Muslim ay ang paniniwala sa mga anghel. Ang mga anghel ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. At tayong tao naman ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa alabok. At ang mga jin o ang mga engkanto ay nilikha sa apoy na walang halong usok. Ang mga anghel ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga banal. Sa kadahilanan, sila ay walang kalayaang sumuway. Wala silang kalayaang sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay sunod-sunuran lamang sa mga ipinag-uutos ng dakilang tagapaglikha. Kung totoosin, mga mahal na kababayan, mas mataas pa, nakakataas pa tayong tao. Sa kadahilanan na tayong tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong kalayaan. Malaya tayong pumili kung ano ang nais natin. Malaya tayong sumuhay. Malaya tayong gumawa ng kabutihan. Subalit ang mga anghel ay wala silang kalayaang sumuhay. Sila ay mga banal. Sila ay sunod-sunuran lamang kung ano ang pinag-uutos ng dakilang tagapaglikha. Magbigay ako ng mga ilang halimbawa sa mga anghel. Gaya na lang halimbawa si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel, siya ay ang anghel na ipinadala ng tagapaglikha na tagadala ng revelasyon sa kanyang mga propeta. At meron ding anghel ng kamatayan. Ito ay si Malakal Maut. Kapag inutosan siya ng dakilang tagapaglikha na hugutin ang kaluluwa ng tao, kanya kaagad itong kinukuha. At marami pang mga anghel. At ang pang-apat na paniniwala namin mga Muslim ay ang paniniwala sa lahat-lahat ng mga propeta. Hindi kami matatawag na Muslim kung iisa man sa propeta ay hindi namin paniniwalaan. Hindi kami matatawag. Ang ilan sa mga propeta na ipinadala ng Allah ay sina propeta Abraham, propeta Noah, Solomon, David, Ismail, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them all. Kinakailangan bilang Muslim, paniniwalaan namin sila ng pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Sa kadahilanan, iisa ang nagpadala sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng mensahe ng mga propeta ay iisa. Ano ang mensahe nila? Ang sumamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Yan ang kanilang mensahe lahat. At ang lahat ng propeta ay iisa ang kanilang turo. Isa ang kanilang pamaraan sa pagsamba. Kaya na lang halimbawa sa pagdarasal. Paano sila magdarasal? Sila ay naghuhugas ng kamay, paa, at nagpapatira pa sa lupa. Yan po ang pamaraan ng mga propeta. Minamahal namin sila. Sinusunod namin sila. Dahil ang lahat ng propeta, sila ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Kaya kung ano ang pinangaral ng mga propeta, dapat nating sundin. At ang panglimang paniniwala namin mga Muslim ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Bilang Muslim kami ay naniwala sa araw ng paghuhukom. Kahit hindi Muslim, kinakailangan na maniwala na mayroong araw ng paghuhukom. Dahil kung hindi tayo naniwala sa araw ng paghuhukom, ano ang purpose ng buhay natin sa mundong ito? Wala. Kung walang araw ng paghuhukom, walang saysay ang buhay natin sa mundong ito. Kaya mayroong araw ng paghukom para magkaroon ng saysay ang buhay natin sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, marami sa tao ang gumagawa ng kabutihan, subalit hindi sila nabibiyayaan. At marami din sa tao ang gumagawa ng kasalanan, paglalamang sa kapwa, ngunit hindi sila napaparusahan. Dahil sila ay mayaman, maimpluwensya. Pero wag po tayo mag-aalala mga mahal na kababayan, mayroong araw ng paghuhukom. Sa araw na yaon, walang makakatakas. Lahat tayo ay paparusahan ayon sa nagawa nating kasalanan. At lahat naman tayo ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa nagawa nating kabutihan. Lahat tayo ay mamamatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kullu nafsin da'ikatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sabi niya, katotohanan na ang lahat ng may buhay ay makararanas ng kamatayan at sa araw ng paghukom lamang makakamtan ang tunay na hustisya. Sa araw na yaon, sa araw ng paghukom, walang makakatulong sa atin. Hindi tayo matutulungan ng ating mga magulang, kapatid, kaibigan. Tayo ay kanya-kanyang haatulan batay sa ating nagawa, sa ating mga nagawa dito sa mundong ito. Kung mas matimbang ang nagawa nating kasalanan, ang kakasadlakan natin ay ang apoy ng impyerno na ang panggatong ay tao at bato. At kung mas matimbang naman ang nagawa nating kabutihan, tayo ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipinangakong paraiso. At ang panghuling paniniwala naming mga Muslim ay ang paniniwala sa qadar o kapalaran. Kinakailangan kung ano man ang dumarating sa buhay naming mga Muslim, ay paniniwalaan namin ito. Maging ito ay mabuti man o masama, kinakailangan tanggapin namin sa kadahilanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay nito. Siya lamang ang may karapatan nito na magbigay sa atin. Huwag natin siyang sisihin. Kung pinapadala niya tayo ng kasaganan, tayo ay magpasalamat sa Kanya. Kung kaparusahan o kahirapan ang binibigay sa atin ng dakilang tagapaglikha, magpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Huwag nating isipin na kapag pinadalan tayo ng sakuna o kahirapan sa buhay, huwag nating isipin na tayo ay hindi minamahal ng Allah. Magpasalamat tayo na binibigyan niya tayo ng pagsubok o sakuna. Sa kadahilanan, doon natin malalaman na minamahal pala tayo ng dakilang tagapaglikha. Bakit ko nasabi na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung binibigyan tayo ng kaparusahan o kalamidad? Sa kadahilanan, kapag pinadala niya tayo ng sakuna o kalamidad o kahirapan sa buhay, tayo ay laging nagdarasal sa Kanya. Tayo ay nananalangin sa Kanya. Lagi nating siya naaalala. Kaya ko nasabi na ganyan, na tayo ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay mayroong problema. Sa kadahilanan, binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay mag-isip sa Kanya. Subalit kung puro kasaganahan, kasayahan ang makakamta natin sa mundong ito, paano pa natin siya maaalala? Paano pa siya natin dadakilain? So magpasalamat tayo na binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Dahil kung walang pagsubok, maaring hindi na natin